Hallelujah, Jesus. How do you do, mga kapatid? I-shake hands nyo, mga katabi nyo, at sabihin nyo, I'm glad to see you're here today. What a great opportunity to serve the Lord. And it's a great opportunity, it's a great privilege, mga kapatid, na makatayo dito sa holy ground. Thank you po, Pastor Doji, Sister Nancy, Mother Pat, at sa lahat ng mga district servants. Thank you so much for allowing and for entrusting me to bring and to share the message. Amen. Hallelujah. Magbasa muna tayo ng ating scriptures, mga kapatid. Meron akong binigay sa Jeremiah 29 verse 11. Let's read together. 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. In Matthew chapter 4 verse 8 to 9, verse 9, and he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. And let's jump to Matthew 24 verse 13. But he who endures to the end shall be saved. And let's jump again to Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12. And in Romans chapter 8, verse 18. For I consider that suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. And let's jump again to Matthew chapter 17, verse 20. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. And in Psalm 39, verse 7, and now, Lord, what do I wait for? My hope is in you. In Galatians chapter 6, verse 9, last chapter, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Let's pray first. May I request Pastor Ruji to pray for the word? Salamat sa pagbasa. Salamat sa likuran ng iyong magbahagi ng iyong salita sa hapon ito, Panginoon. I pray, Lord God, that you will speak to our hearts as the message goes, Panginoon, and we will leave this place differently. In Jesus' name we pray. Amen. Minsan papalakpakan natin ating Panginoon. At maaari na po kayo maupo, mga kapatid. Praise the Lord. The title of our message this afternoon is Our Hope Anchored in God, the one you can count on. Amen. When our hope anchored in God, we trust in His power, His sovereignty, we trust in His promises, His goodness, His faithfulness. Even in uncertain times, we will find peace. Even when we face challenges, we can face it with confidence, knowing that He is with us. Amen. Are you waiting for a change, mga kapatid? Are you in a season of waiting? Are you waiting for healing, for restoration, for forgiveness, for reconciliation? We all find ourselves waiting and hoping. And when we are waiting, we are always hoping. But sometimes, our hope really fades away. Napakasakit, mga kapatid, kapag tayo ay nawala ng pag-asa. Kaya ayaw mo na maghintay. Pero as long as may pag-asa ka pa, aasa ka at maghihintay ka talaga. Lord. Today I want to share with you the story of my life. Bago ako tinawag natin Panginoon, bago ako nabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kung paano niya ako binago,
at kung paano ako binibless ng ating Panginoon. Praise the Lord. I never thought, mga kapatid, na darating ang araw na ako mismo ang magbahagi sa inyo about my past and my secret. I thought I will keep my secret until my last breath. At dadalhin ko yun hanggang sa libingan. But for the glory of the Lord, I am here to share. Praise the Lord. Are you ready to hear it? Dumating ako sa Singapore, mga kapatid, year 2000. Ni isa sa pamilya ko, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, wala ni isa sa kanila na nakakaalam na ako ay nandito na sa Singapore. So, nag-focus lang ako sa trabaho, pasyal din, trabaho, pasyal. So, ganun lang ang routine ko sa buhay ko sa loob ng 11 years. Hanggang sa pakiramdam ko, napaka-boring naman ang buhay ko. Wala man lang kakulay-kulay. So, naghahangad naman ako, gusto ko naman na may kulay ang buhay ko at may excitement. And then, year 2011, doon ko ini-introduce ang sarili ko sa casino. At sa casino, mga kapatid, doon ko natagpuan na puno ng kasayahan, puno na excitement, puno pati bulsa. Pero noong in-introduce ko yung sarili ko sa casino, mga kapatid, I did not realize that it was a trap. Because nasobrahan ako sa excitement, mga kapatid. And I become so addicted to it. Hallelujah. Na yung mind ko, mga kapatid, ay masyado nang naghari ang kasino sa isipan ko. Na kahit busy ako sa ginagawa ko, kasino pa rin ang nasa isipan ko. kahit sa pagtulog ko, kasino pa rin nakikita ko. Sa panaginip ko, pakiramdam ko talaga, mga kapatid, isa na rin akong drug addict. Kasi kahit ilang araw na hindi ako makapunta, hindi ako mapakali. But somehow, mga kapatid, nagnanais din naman ako na ma-unhook ang sarili ko sa activity na yon. Dahil sa tagal na panahon ko nang ginagawa yon, gusto ko naman ng pagbabago. Amen. Sinubukan ko naman yun, mga kapatid, na labanan ang desire. Pero dinadala talaga ako doon kahit anong iwas ko. Masaya sa loob, mga kapatid, pero deep inside my heart, malungkot. Hindi na ako masaya sa ginagawa ko, mga kapatid. Pero hindi talaga siya mawala-wala sa isipan ko. Hanggang sa umabot pa ako sa punto na uuwi ako ng Pilipinas upang magbakasyon sana. Yes, nagbakasyon nga, pero hindi ako umuwi sa pamilya ko. The whole time na bakasyon ko, sa Manila lang ako nagpakasaya sa loob ng casino. At nagpunta pa ako ng Cebu, hindi para mamasyal, kundi magkasino lang talaga. Yun ang effect niya sa akin, mga kapatid. Pero kahit ganoon pa man, mga kapatid, hindi ako nawawala ng pag-asa that God will help me change my way of life, the way I live, and He will direct my path. And I trust God's plan sa buhay ko. Noong mga panahon na yun, mga kapatid, may alam na ako na promise ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you future and hope. So yun ang pinahawakan ko talaga, mga kapatid, that God has a beautiful plan sa buhay ko. At nung time na yun, nakikipag-usap na ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, please help me change my way of life, the way I live. Ang Panginoon, mga kapatid, He is very quick na mag-respond sa panalangin natin, lalo na kung ang hangad mo ay mapabuti ang buhay mo. At mas lalo na kung ang nais mo ay mapalapit sa ating Panginoon. God will start moving in your life without you knowing it. Kahit gusto ko nang mabago ang way of life ko, mga kapatid, hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Because there was nothing for me to do that time na mas stronger pa upang ma-divert ang mind ko. So nung panahon ng Yolanda, nasa Cebu na naman ako. Buong gabi, mga kapatid, nasa casino lang ako nagpakasaya. Hindi ko alam na may bagyo kasi wala namang balita sa loob. Kinabukasan ko na yun nalaman na super typhoon pala sa amin, signal number 5. Pero salamat sa Panginoon dahil safe naman po ang buong pamilya ko. Pero sa Tacloban, I'm sure naririnig nyo yun, no? Sa Tacloban, more than 10,000 people ang nasawi, matay, mga kapatid.
At doon ako nag-umpisa na matakot. Sabi ko, Lord, ayaw kong mawala sa mundong ito na walang purpose ang buhay ko. Pero ganun pa rin ang ginagawa ko, matid. Nananalangin ako, pero ganun pa rin ang ginagawa ko. Gusto kong layuan yun, mga kapatid. Pero pag wala akong ginagawa talaga, dinadala ang aking mga paa. Dito sa Singapore, 2 hideout ko dito. Sa Sentosa, tsaka sa Marina Bay. Sa Manila naman, doon sa Rojas Boulevard. Yan ang hideout ko dyan. Hanggang sa nag-asawa na lang ako, mga kapatid, ganun pa rin ang ginagawa ko. Ang kulit. Mas masaya pa rin ako na magkakasino kaysa makasama asawa ko. Ganon siya katindi, mga kapatid. And then fast forward, year 2017, doon ako ginising ng ating Panginoon. Para ako isang punong kahoy na inalog-alog ng Panginoon para magising. At yun din ang pinaka-first time na nag-promise ako sa ating Panginoon. So, nagbakasyon kami ni asawa ko sa Boreas Island. Nung araw na yon, hindi ko alam na may bagyo. Signal number 4 na naman. Hindi ko alam na may bagyo kasi hindi ako nakikinig sa balita. Hindi talaga ako mahilig makinig ng balita. So, nagbangka kami, mga kapatid. Before pa namin pinaalis yung bangka, napakatahimik ang panahon. Wala kang maririnig na hangin. Yung dagat napakatahimik. Pero pag tingala mo sa ulap, malungkot siya. So, nagbangka kami, mga kapatid. Papunta na sana kami sa kabilang isla, pero pagdating namin sa kalagitnaan ng dagat, biglang bumuhos yung ulan. Kumulog, kumidlat. Yung kulog, mga kapatid, napakalakas. Yung kidlat, napaka-sharp. Sabi ko, nagagalit na si Lord. Sabi ko, pag kami natamaan ito, sigurado talaga matutusta kami. At hindi na rin namin alam, mga kapatid, kung saang direksyon na kami pupunta kasi madilim na, samantalang 3 p.m. pa lang naman yon. Pero kaya tanggap ko na yun, mga kapatid, na hanggang doon na lang talaga ang buhay ko kasi anytime pwede kami tamaan ng kidlat. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, kung hanggang dito na lang buhay ko, have your way in me. Then nakita ko yung alo, nag-form siya ng napakataas na building. Sabi ko, that's it. Kapag hinampas kami nito, sigurado madudurog yung bangka namin. Kasama kami. Kaya, pumikit na lang ako, mga kapatid, kasi tanggap ko na yun eh. Pero habang nakapikit ako, hiling ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung sakaling kukunin mo na ako ngayon, sana hindi masira ang mukha ko. Para pag matagpuan yung katawan ko, makikilala pa rin ako. And then, yun na, mga kapatid, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung sakaling bubuhayin mo pa ako, promise ko talaga, Lord, hindi na ako magkakasino. Patawarin mo na ako, Lord. Iaalay ko na sa iyo ang buhay ko. Paglilingkuran kita. Tapos, hindi ko pa alam yung mga kapatid kung paano maglingkod sa Panginoon. When we are facing life and death, ang focus mo talaga ay nakatuon lang sa Panginoon. Kasi nung time na yun, nakipag-usap ako sa Panginoon, nakalimutan ko na kasama ko pala si asawa ko. And then mga ilang oras, ilang minuto, ilang segundo pa lang, mga kapatid, na lumipas, na nahimik na, tumigil na yung kulog, tumigil na yung kidlat. Pero nakapikit pa rin ako. Pero nung tumigil na siya, when I opened my eyes, lumiwanag na. And then nakita ko na yung mga kulay green from the distance. Nakikita ko na yung mga puno. Pero malalaki pa rin yung mga alon. Dinuduyan-duyan kami. Dinadala lang kami sa taas at ibinababa lang din naman ng dahan-dahan. Praise the Lord. Hindi pa ako kinuha ng Panginoon. When we make a promise to God, it's personal commitment. Fulfilling that promise, it can be a meaningful way to demonstrate our faith and gratitude. And when we already made a promise to God, He will also help us how we can fulfill what we had promised to Him. Kasi kung tayo lang, hindi natin magagawa yon. And God uses people to help us para matupad ang pinapangako natin
sa Kanya. And then, after my vacation, mga kapatid, nandito na ulit ako sa Singapore. Nagpunta ako ng Novena Church. At yun ang pinakalas kong pagpunta sa Novena. Dahil after the service, paglabas ko ng building, parang gusto ko talagang umiyak. Napakalungkot ng pakiramdam ko, mga kapatid. Hindi ko maunawaan bakit ganon ang naramdaman ko. God was stirring in my spirit that time. Nakaramdam ako, mga kapatid, na hindi ako mapakali, hindi ko ma-explain. Something deep inside me na parang nabago, I can feel it, mga kapatid. That change was coming that time. That emptiness, mga kapatid, na naramdaman ko, yun pala ay God was removing. He was disconnected me from the things that I used to feel so excited. Yun pala yung mga time na gusto kong umiyak. He was disconnected me from the things already. Hallelujah. God was preparing me for what He is about to do next sa buhay ko. God has awakened me. He awakened something inside me. God planted a new desire sa puso ko and He gives me a new passion. Dahil nung gusto ko umiyak, ang hiling ko talaga sa Panginoon, sabi ko, Lord, gusto ko yung nagba-Bible study. At yung araw na yun, mga kapatid, yun na yung hiniling ko kasi, di ba, gusto kong maglingkod sa Kanya. Ang bilis ng kumilos ng Panginoon. God has already positioned someone. May ipinadala na pala ang Panginoon na ministering angel. Bago pa ako dumating sa Lucky Plaza, nandun na siya. Nakapila sa Western Union. At ako naman, kararating ko lang, sakto nandun sa likuran niya. At kung kailan, malapit na kami sa counter, saka pa siya lumingon sa akin. Sabi niya, "Hi kabayan, pwede ba kitang ma-invite sa church?" Nag-yes ako agad. At ako pang kumuha ng number niya. Amen. 1 week pa, mga kapatid, naghihintay ako. Bago darating yung another Sunday. Habang naghihintay ako, iniisip ko, baka kalimutan niya ako. And then, Friday pa lang, nagpaparamdam na ako upang ma-confirm ko rin kung matutuloy nga ba kami. By the way, si Sister Alma Clemente po yun. Thank you po, Sister Alma, for inviting me. And thank you, Jesus, for using you. God really uses people in our lives to help us fulfill that promise. When we rely on God's guidance and support, He can bring people into our lives who will help us to stay true to our commitments and fulfill our promise. And it is really a wonderful way to experience God's provision and care and see how He worked through others to bring about His purpose in our lives. So, isinilang ako ng nanay ko dito sa mundong ito, month of July. And I was born again, baptized in Jesus' name, and received a Holy Ghost. Also, month of July. Praise the Lord. That was year 2018. Simula nung nabaptize ako, mga kapatid, na natupad na yung hiniling ko sa Panginoon na magba-Bible study. So, nagba-Bible study ako, nag-join ako ng care group, and then every Sunday, present ako sa church. Pero ang mind ko, mga kapatid, kailangan pa rin siyang ma-rehabilitate. Kasi dinidistract pa rin ang mind ko, mga kapatid, na kahit nandito ako sa loob, ang naririnig ko yung sound sa casino. Nakikita ko yung mga machines, yung cards, yung tokens, pera. Ganon siya katindi. Adik nga siya eh. Minsan na, mga kapatid, nagpaplano ako na hindi muna ako mag-church kahit 1 linggo lang. Then dumating ang Sunday, naka-ready na ako, naka-dress to kill na ako, going to casino. I was so excited. Hindi ko alam na ang Panginoon, may ipinadala na pala siyang anghel. Paglabas ko ng car park, nandoon yung group servant ko. Babantay. Binabantayan ako ng group servant ko. Nakita niya ako, masaya siya. Sabi niya, "Oh, praise the Lord. Sabay na tayo." Ako naman, mga kapatid, yung excitement ko napalitan ng pagkagulat. Sabi ko, nasira ng plano ko. Ang Panginoon, hindi talaga papayag ang Panginoon, mga kapatid, na sisirain ko yung pangako ko sa Kanya. Kaya hindi na ako nakatakas kasi nandyan din yung group servant ko palaging nakabantay sa akin. Amen. So sa
in my spiritual life's journey, mga kapatid, napakalaking part talaga sa akin ang group servant dahil every Sunday, umaga pa lang, kasama ko na siya, nagpi-fellowship na kami. And then, sabay kami mag-attend ng afternoon service. Hanggang mag-dinner, mga kapatid, kasama ko pa rin siya. Hinihintay ko yan na magpaalam sa akin kasi marami pa akong oras, magkakasino ako. Pero, hindi siya nagpapaalam. Sinasamahan pa rin ako niya na uuwi kami. Hanggang sa makarating kami sa destinasyon namin, sige pa rin, chika siya, inuubos yung oras ko. Tapos, hanggang sa gabi na lang, sabi niya, ulit na uwi na tayo. Ako naman, syempre, late na, kaya uwi na lang ako para matulog. Pero hindi nagtagal, mga kapatid, ginawa akong group servant. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil iyon ang susi upang tuluyan ko ng talikuran ang old way of life ko. Last year, mga kapatid, mayroong tanong sa care group natin. Sa lesson doon, ang tanong, how can we overcome the shame of our past and live in freedom? Noong mga panahon na hindi pa ako naka-overcome, mga kapatid, natatakot talaga ako na patayuin dito sa pulpit kasi baka makita ako ng kasama ko sa kasino. Baka ipahiya ako, mga kapatid, kasi wala pang nakakaalam ni isa sa church. Hallelujah. So, pag kinakausap ako kahit kanino dito sa loob, kahit mag-care group o yung mga kasama natin, mga kapatiran, careful ako talaga na hindi ako magbabanggit about what I did before. Kasi nahihiya ako, mga kapatid, baka malaman nyo. Pero nung na-overcome ko na siya, na-realize ko na hindi ko pala dapat yun ikahiya. Kasi I already had received a new identity in Christ. God did not just forgive my past, but He gives me a new beginning. Hindi na ako talunan. I am already redeemed, chosen, and made righteous in Christ. And so are you. At kung kailan naman, mga kapatid, na ako ay nagseryoso at mag-focus sa aking paglilingkod sa ating Panginoon, doon naman kinukuha ang oras ko. Kung kailan ang mind ko ay natuon na talaga sa gawain, at kung kailan tinalikuran ko na ng tuluyan ang life sa kasino, doon naman, mga kapatid, na para akong nakagapos. Hindi na ako makalabas. Dahil that time, nagkasakit ang mother ng amo ko. Nasa glorious age na rin siya. So gusto ni Lola, ako yung glorious na talaga siya. Gusto ni Lola na ako ang nasa tabi niya kasi natatakot siya na baka ibuli daw siya ng mag-alaga sa kanya. And then dumating pa yung pandemic para na akong sidling na itinanim, pero tinakluban naman. Hindi na ako nakapunta sa church every Sunday. Even after pandemic, mga kapatid, marami na akong na-miss out. But I still keep on holding on to my hope and faith to God. That whatever happens and whatever situation I was in that time, God has a purpose in every situation. You know what, mga kapatid? Kapag tayo ay mag-umpisa na ma-in love sa ating Panginoon at mabuksan ang ating mga mata sa katotohanan, at mayroon ka ng close relationship sa ating Panginoon, you are already a threat to the enemy. He will do anything in His power upang i-distract ka, upang bumalik ka sa dati mong way of life. Gagawin niya talaga ang lahat para mapalayo ka ulit sa ating Panginoon. Yun ang akala ko, palagay ko rin na yun ang ginagawa niya. In Matthew chapter 4 verse 8, Satan tempts Jesus again. The devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And verse 9, and he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. At dahil sa kabisihan ko, mga kapatid, hindi ko na nagampanan ng iba ko pang mga dapat gawin. Marami na akong na-missed out na gawain sa church. At doon naman, mga kapatid, na bumalik na naman, may bumubulong na naman sa akin, let's go. Tapos dagdagan pa na makareceive ako ng message invitation sa Marina Bay Sands.
Pag naisip ko yun mga kapatid, kumukulabog na naman ang puso ko sa excitement. Pero, nung time kasi, at that time mga kapatid, nasa recovering process pa lang ang mind ko. So, madali pa siyang madistract, madali pa akong matukso. At kapag nag-umpisa na naman akong matukso, naririnig ko yung malaking voice, you promise. And then, pinapaalala ng Panginoon sa akin that I should live my life for Him. Kapag tayo ay nakaramdam na parang tayo ay sinarhan ng pintuan, the struggle is not a sign that God has abandoned you, but He is preparing you. Remember Joseph? Before he has stepped into the palace, he went through the betrayal, slavery, and prison. Before Moses led the Israelites out of Egypt, he spent 40 years in the wilderness wondering if God was still calling him. Before David wore the crown, he was hunted like an animal, forced to hide in caves, living as a fugitive. Even Jesus himself, before he began his ministry, was led by the Spirit into the wilderness, fasting for 40 days and being tempted by the enemy. Doon natin maunawaan mga kapatid. Hallelujah. Na before the breakthrough, there is always a battle. Before the blessings, there is always a test. Ikaw nga, hindi ka basta-basta regaluhan from your parents. Subukin ka muna niya kung karapat-dapat ka nga ba. Amen. And before He will take you through something, before ka bibigyan ng Panginoon ng something very important or entrust you something, He will take you to hard first. Hallelujah. So noong wala na akong kalayaan mga kapatid, nakikipag-usap ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko sa Panginoon, Lord, palayain mo lang ako, Lord. Kahit ano pa ipagawa mo sa akin, gagawin ko, Lord. Kahit papritsingin mo pa ako, gagawin ko. Basta palayain mo lang ako. Hindi ko pa naranasan yung mga kapatid na tumayo para mangaral. Nasabi ko lang naman yun kasi I just want my freedom back, desperately. Pero para sa ating Panginoon, is a very serious matter yun mga kapatid. Walang biro-biro yun. So, lumipas na yung panahon mga kapatid. Lilipas man ang panahon na kahit gaano pa yan katagal, God will not and never forget kung ano ang ating prayer. At higit sa lahat, di niya kakalimutan yung promise mo sa Kanya. So Lord, and then the day has come, the Lord has given me back my freedom. Oh, praise the Lord. So nakakapag-church na ako every Sunday. And then umuwi muna ako ng Pilipinas para samahan ko yung husband ko para ipabaptize. And then after that, pagbalik ko dito, tinawagan ako ni Mother Pat. Sabi ni Mother Pat, Dit, magiging son servant ka na ha? Sabi ko, hala Lord. And then 1 month pa lang mga kapatid. 1 month pa lang akong son servant. Pinagkatiwalaan ako ng ating leaders na mangaral. Thank you, Jesus. At sabi ko na naman sa Panginoon, hala Lord. Hindi, naririnig ko yung voice na malaki talaga mga kapatid. Kapag yung may kaba ako, yung voice na marinig ko, you promise. So, I talk to God. I talk to God silently. I said, Lord, I'll do it for you. It's the Lord. And then 1 week mga kapatid, before ako mangaral, si Brother Peter inatake dahil sa high blood ba. At na-stroke siya. At yung araw na yun mga kapatid, 1 month pa lang simula nung siya ay nabaptize. Now, why does God has allowed this season of difficulty? Why? It is because God is not just interested in giving you a blessing. God will always prepare us bago niya tayo pagkatiwalaan. Kung ikaw na magulang, hindi mo rin naman siya bibigyan ng susi ng brand new car. Hindi mo bibigyan, 10 years old pa lang siya. Just because you love him. Hindi mo siya bibigyan dahil hindi pa siya ready to handle it yet. In the same way, God loves you too much just to give you something you are not yet prepared to handle. Kaya inaalaw ng Panginoon ang challenges to come, not to destroy you,
but to refine you, to strengthen you, to make sure that when the blessing comes, it won't crush you. Fire that not destroy gold, it refines it. At kung isa sa inyo naglalakad through the fire, mga kapatid, it is because God is refining you like gold. He's refining something in you. God is removing what doesn't belong. And He is shaping you into a person who can handle what He is about to give you. God is teaching us perseverance, strengthening your faith, stretching your trust in Him. Nais ng Panginoon na tayo ay lumakad na walang takot. You will have to be spiritually strong, mentally prepared, and full of dependent on Him. Kailangan buo talaga, mga kapatid, ang tiwala mo sa Panginoon, that He can see what we cannot see. That our hope anchored in God alone. Amen. Kahit ganon ang sitwasyon ng asawa ko, mga kapatid, hindi ako umuwi. Kailangan ko mag-focus sa Panginoon. Kasi kung mag-focus ako sa asawa ko, I will sink in. So nag-focus ako sa Panginoon. Pinukusan ko kung anong mensahe na ibibigay ng Panginoon sa akin na aking ibabahagi din sa darating na linggo. At nakikipag-usap na ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, uunahin kita. Then after that, hihiling ako sa iyo. Ito naman si amo ko. Siya yung awang-awa sa asawa ko. Akala niya wala akong pakialam. Sabi niya, Judith, umuwi ka. Bibilahan kita ng ticket at bibigyan kita ng pera. Sabi ko, Ma'am, akin na lang yung pera mo. Magkano ibigay mo sa akin? Binigyan niya ako ng $4,000 pero hindi ako umuwi. Sabi ko sa kanya, I have to serve the Lord first. So, nagpagamit muna ako sa Panginoon. Then after ko mangaral, the following day, saka na ako nagbiyahe pa uwi. Amen. In Matthew chapter 24, verse 13, But he who endures to the end shall be saved. Mga kapatid, hindi porkit nag-follow ka na sa ating Panginoong Hesus, smooth na ang buhay mo palagi. Dahil haharap pa rin tayo sa trials and tribulations. And we will also be persecuted. Kasi hindi tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay dark forces, principalities. In Ephesians chapter 6 verse 12 says, For we do not wrestle against flesh and blood but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the age, against a spiritual host of wickedness in the heavenly places. That's why tayo ay dapat alert. Dahil ang enemy ay double time din yan. Gagawin niya ang lahat para lang ma-distract tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya if any one of you are suffering right now, if you are receiving a lot of attacks from the enemy, count it all joy. In Romans chapter 8 verse 18 says, For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen. So nakauwi na ako, mga kapatid, hindi ako kilala ni brother. Pero masaya siya nung nakita niya ako. Totoo pala, mga kapatid, when a person truly loves you, even if the mind struggles to recall the specific memories, the heart will remember the love. Ang kondisyon ni brother, mga kapatid, that time, half of his body was paralyzed. Pero syempre tayo na mananampalataya, manalig lang talaga tayo sa Panginoon. I did not lose hope, mga kapatid, that babalik siya sa normal as soon as possible. So, dinala ko siya sa Burias Island. At sa dagat, ipinagpatuloy ko ang pagte-therapy sa kanya. So, 2 days na siyang nakababad sa dagat. And then each day, nag-start 7 a.m., hanggang 11 a.m. Matindi na yung init. Pero hindi siya makareklamo kasi hindi naman siya makapagsalita ng maayos. And then on the 3rd day, dinala ko siya sa mas malalim hanggang liig.
Basta nakakahinga, okay na yon. So, habang nakababad siya sa dagat, mga kapatid, kinausap kong Panginoon, sabi ko, Lord, dito sa isla na ito, dito ako unang nangako sa iyo. Pinagbigyan mo ako na mabuhay pa at makapaglingkod sa iyo. At ngayon, patuloy pa ako naglilingkod sa iyo. And then nilihans ko si brother, sabi ko, Lord, gamitin mo ang kamay na ito by the power and the authority of your name. In the name of Jesus, show me your power now. Sabi ko pa, demanding. Tapos, kiniklaim ko talaga mga kapatid kasi inuuna ko siya, yun ang hiling ko sa kanya. Unahin kita, din hiling ako sa iyo. Yun ang time na humiling ako sa kanya. Sabi ko, Lord, I declare and I claim, let your healing power be activated right now. Let Peter be healed and thank you. Nag-thank you na ako mga kapatid. Thank you for what you are about to do right now. And then, lumubog buong katawan niya. Matagal siya na sa tubig, hindi na gumalaw. Akala ko mga kapatid, kinuha na siya ni Lord. And then, finally, nag-resurface na siya. Nag-umpisang ikampay yung mga braso niya. Then, mga legs niya. Then, nakakalangoy na siya mga kapatid. Ako naman sa sobrang tuwa ko, umiyak ako sa miracle na pinakita ng Panginoon sa atin. Sabi ko, suntukin mo yung hangin. Sinuntok naman niya. That's the power of faith and prayer, mga kapatid. Maraming salamat sa buong Joy Fellowship na nag-pray. Praise the Lord. And thank you, Jesus. When we trust in the Lord fully, ibig sabihin tayo rin mismo ang nagbukas para sa ating mga sarili to receive God's blessing. God's miracle. In Matthew chapter 17, verse 20, Jesus said, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move and nothing will be impossible for you. Truly mga kapatid, God is so good dahil after 1 month, nakarecover na si brother. Oh, praise the Lord. To God be all the glory. Hallelujah. Malapit na ako matapos, Pastor. If some of you are in the place right now where you don't even understand why you feel the way you do, na mas lalo kang nagsasuffer, remember mga kapatid that God is preparing you for a bigger task. He is preparing you for a great blessing that is coming. So whatever season you are right now, kung ikaw ay naghihintay ng kagalingan or waiting to fix your broken heart, piniprepare ka ng ating Panginoon, tinuturuan tayo ng perseverance, strengthening our faith, and stretching our trust in Him. At habang tayo ay tinuturuan ng Panginoon, nandiyan naman ang ating enemy. Naghihintay yan kung kailan ka mag-stumble. At bago natin malalaman, mga kapatid, na mayroong something big na ipagkatiwala ang Panginoon para sa atin, the enemy knows it before we do. That's why he will come to you harder. And he will do anything in his power na pigilan niya tayo or distract niya tayo, try to ruin you, try to destroy you, dahil dangerous ka na sa kanyang plano. Because if you step into what God has for you, if you receive the blessings, it's gonna advance God's kingdom. And if the enemy say that he cannot ruin you and destroy you, he will exhaust you. Sa pamagitan ng sakit natin, mga kapatid, papagurin niya tayo. Pero, mga kapatid, huwag tayong mag-quit. Kahit ano pang discourage. Normal lang, mga kapatid, na nakaramdam tayo ng pagod. Pero hindi tayo susuko. We must always put our hope into solid. There is only one solid source of hope that we can count on. David says in Psalm 39 verse 7, and now Lord, what do I wait for? My hope is in you. What do I think is going to come my way that is better source of hope than the God of universe? David says nothing. Nothing is better than God.
God is our hope. God is in us. He gives us life. He gives us joy and happiness. God has brought us far, mga kapatid. Marami na tayong napagdaanan. Marami na rin tayo napagtatagumpayan. So don't ever turn back. In Galatians chapter 6 verse 9 says, "And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart." So I believe, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin, our due season is coming. The only thing we have to do is hold on. And know that true hope could only be found in God. God is the only solid rock, and when we place our hope in God, we are not wishing on chance or relying on strength, but we are trusting in the one who is faithful and unchanging. God's promises are sure, and His timing is perfect. His love is unwavering. Kung naghihintay ka pa ng kasagutan sa iyong mga dinadalangin, mga kapatid, or may isa pa sa atin dito na nagda-doubt, ang katotohanan ay mananatili that our hope is safest when it's anchored in the Lord. Pwede tayong magtumayo, mga kapatid. Maraming salamat, Sister Judith. Thank you. Praise God, we are so blessed.